Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa panggugulpi at pananakal na ikinasaway ng isang transgender ang biruan nilang magbabarkada sa Pasig. Nagdugo ang tainga, ilong at bibig ng biktima. Ayon sa isang saksi, pero hindi agad nagpa-ospital. Tuloy ang panawagang hustisya ng mga naulila laban sa dalawang suspect na sinampahan na ng kaso. Nakatutok si Mark Salazar. Dumadaan sa matinding kalituhan si Nanay Melinda Bayabay habang ipinagluluksa at hinihingi ng katarungan ang brutal na pagpatay sa kanyang nag-iisang anak na si Shaina. Si Shaina, isang 29 anyos na transgender, ay biktima ng karahasan ng mismong mga barkada. Gabi nagpunta sa baba, nakipag-inuman yung anak sa mga barkada niya. Tapos, nangyari sa kanya yung kinabukasan siya nakauwi. Pag uwi po niya rito, puro pasan na siya. Ang sabi niya sa akin, pinagtakpan niya yung mga nadulas lang daw po siya. March 1, magdamagang nag-inuman ang 5 magkakabarkada sa Barangay Pineda, Pasig City. Ayon sa salaysay ng dalawa sa kanila na tumatayong testigo ngayon sa kasong ito, nagbibiruan sila ng inasar umano ni Shaina ang isa sa dalawang suspect. Ang inaasar nung biktima ay yung isang suspect na hindi LGBTQ. Yung 21 years old. Ngayon, inaawat siya ngayon itong LGBTQ. Ayaw magpaawat. Kaya ang ginawa nitong LGBTQ, base sa testimonya ng mga witnesses, sinakal niya yung biktima natin. Hanggang sa halos hindi na siya makahinga. So instead na umawat itong isang suspect natin, binugbog pa niya yung biktima natin. Ayon din sa salaysay ng witness, may dugong lumabas sa tenga, ilong at bibig ni Shaina pagkatapos ng pananakit. Nakauwi pa raw si Shaina sa kanilang bahay. Pero pagkalipas ng 3 araw, sumakit ng matindi ang kanyang ulo. Dahilan para magpadala siya sa ospital. At March 7, pumanaw na si Shaina. Kaninang umaga lamang naisampa ng Pasig City Police ang kasong homicide sa 2 gumulpi sa biktima. Yung isang suspect natin is parehas niya rin na LGBTQ. 26 years old yung isa. Yung isa naman is 21 years old, unemployed, walang trabaho. Hindi natin masabi sa ngayon kung sino nakapuro sa kanila. Pero base nga doon sa kanyang tinamong mga tama, pinagtulungan talaga siyang bugbugin. Malaking konsolasyon na raw kay Nanay Melinda na nakasuhan na ang mga suspect. Hindi raw siya titigil hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Pero ihihimlay niya raw muna ang anak. Gusto ko pong hustisya ang mangyari sa anak ko. Ang sakit na ginawa niya sa anak ko. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.